Welcome to Donmar TV News Channel. Inampon agad ng partido ni Presidensya Bola Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Mayor Sara Duterte Carpio bilang kanilang Vice Presidential candidate. Idineklara ng Partido Federal ng Pilipinas na adopted dito si Presidential Candidate Duterte Carpio ilang minuto matapos siyang magharap ng kandidatura sa ilalim ng lakas sa CMD. Walang nominadong kandidato sa pagka-vice presidente ang Partido Federal at binigyan ng laya si Marcos na mamili ng gusto niyang vice presidential candidate. Nauna na sinabi ni dating Senador Marcos na umasa siyang magiging running mate niya ang presidential daughter. Inamin ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang nabanggit kay Mayor Sara Duterte na siya na lang ang kanyang maging running mate sa 2022 eleksyon. Nabatid din ng alkalde na magiging malakas ang kanilang tsansa kung sila ang magtatandem. Ipinahayag ni Bongbong Marcos na hanggang sa uling sandali ng kanilang pag-uusap ay nanatiling open-minded si Mayor Sara sa kanyang naturang alok. Pinakamaganda siguro magsama tayo dahil magandang magiging team natin, matibay-tibayan. So hindi naman ni Mayor Sara hindi siya nagre-reject ng kahit ng idea. Kaya pareho kami in that sense na kung ano man kahit na sa unang pagsabi na sasabihin ano kaya itong ganito, hindi namin dinidismiss yun. Samantala, posibleng maglaban sa eleksyon si Pangulong Duterte at anak niya si Mayor Sara Duterte Carpio. Nagharap na ng presidential daughter ng kandidatura bilang Vice President sa ilalim ng Partido Lakas CMD substitute kay Laili Uy. Sinabi naman kanina ni Secretary Martin Andanar ng Presidential Communication Operation Office na kakandidato rin sa Vice President si Pangulong Duterte. Ayon kay Andanar, babalik ang Pangulo sa tanggapan ng COMELEC sa Lunes para magharap ng Certificate of Candidacy bilang pangalawang Pangulo. Ginawa ni Andanar ang payag matapos sa samahan ni Pangulong Digong si Senador Bongo sa COMELEC para iatras ang pagdagbong Vice Presidente at salip ay kakandidato ng Presidente. Kapag itinuloy ng Pangulong Digong ang pagtakbong Vice President, posibleng magkaroon ng Duterte showdown sa halalang 2022. May reaksyon na ba si Vice President Leni at si Senator Pacquiao sa pagtakbo ni Mayor Sara bilang Vice Presidente at yung pag-adapt ng partido ni Bongbong Marcos kay Inday Sara? Wala pang mga pahayag ang dalawa matapos lumabas ang balita nga sa pagtakbo ni Mayor Sara Duterte bilang Vice Presidente. Merong mga nauna na pahayag naman sila na ukol sa mga substitution bago pa pumutok ang balita sa pagtakbo ni Mayor Sara. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, lahat ay may karapatang tumakbo. Ang hiling naman ni Pacquiao sa taong bayan ay pag-isipang mabuti ang pagboto dahil parang pinaglalaroan lang daw nila ang taong bayan. Para kay VP Leni naman, ang inasikaso lang nila ay ang kanilang sariling laban. Nakafocus lang sila at hindi maapektuhan sa mga external decisions ng iba. Kahit na wala ni isang mga local chief executive ang humarap sa kanya sa 2 araw na pagbisita sa Cebu, hindi naman ito pinanghihinaan ng loob ni Vice President Leni Robredo. Sabi nga niya, nasanay na siya noon pa man na walang local officials na humaharap sa kanya sa pagbisita nito sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa pagiging membro ng oposisyon niya. Ang mahalaga daw ayon kay Robredo, nakaharap naman niya ang mga tao, ang mga volunteers at mga pribadong sektor na siyang nangunguna sa kampanya lalo na dito sa Cebu. Nandito din sa Cebu para dumalo sa kaparehong kasal bilang sponsor si Senator Manny Pacquiao. Kahapon nag-ikot din si Senator Pacquiao sa ilang lugar sa Maynila. Alam niyo po, ang pakiramdam ko, naiiyak ako dahil maalala ko yung sarili ko na nandoon ako nung araw. Para po malaman ninyo, ang inyong lingkod na nandito sa harapan ninyo nagsasalita, naranasan ko po yung matulog din sa kalye. Naranasan ko po yung karton lang ang sapin sa gilid ng kalye. Naranasan ko po na walang pagkain. Yan po ang naranasan ng pamilya namin at hindi ako makapaniwala na nandito ako, ginamit ako ng Panginoon na magbigay ng inspirasyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Amazing grace from the Lord. Yan po yung buhay ko. Isang araw nga po, alam niyo sa totoo lang,
itong isang araw na to na hindi ko makalimutan sa buhay ko, yung kapatid ko na si Congressman Roel Pacquiao, maliit pa po yan, 5 years old. So kung 5 years old, bata pa. Ako, mga 7 years old, 8 years old. Kapatid ko isa, mga 6 years old. Alam niyo po, alauna ng hapon, 1:30 na ng hapon po. Umiiyak yung kapatid ko, mama, pagkain, iyak ng iyak. Alauna na, wala kaming almusal, wala kaming pananghalian, nagugutom. Si mami di, tumutulo ang luha. Nabakita ko sa mukha ng mama ko na gusto niya kami pakainin. Gusto niya kami pakainin. Pero wala siyang magawa. Kung pwede lang yung katawan niya lutuin para ipakain sa amin. Yun po ang makikita ko sa mukha ng mama ko na, sabi ng mama ko, tumutulo ang luha. Umiyak yung kapatid ko kasi nung sinabi ng mama ko na, anak, wala man tayong pera na pambili ng pagkain. Lalong umiyak yung kapatid ko na bunso. Tapos mama ko tumutulo ang luha, mga anak, anong magagawa natin? Wala man tayong pagkain. Kuminom lang muna kayo ng tubig dyan. Para makasurvive tayo. Alam mo, sa totoo lang, yung agony na yun, yung memory ko na yan, kahit anumang tugatog ng tagumpay, anumang kasikatan mayroon ako, hindi ko makalimutan yung story ng buhay ko na yan, na sinabihan kami ng nanay namin, uminom lang muna kayo ng tubig, dahil wala tayong pagkain ngayon, baka mamayang gabi makakahanap tayo ng pagkain. Umiiyak yung kapatid ko, lalong umiyak. Ako, alam nyo, parang dinudurog yung puso ko na tumutulo ang luha, lumabas ako ng bahay. Pumunta ako sa kapitbahay na may pikire, yung mga tinapay na inaamag na itatapon, papakain sa baboy. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko na, huwag niyo po muna itapon. Huwag niyo muna itapon. Pipilian ko lang muna kung papayag kayo, kukunin ko yung mga hindi wala pa masyadong amag. Tapos inalisan ko ng amag. Iniinit ko, tapos dinala ko sa bahay para makakain yung maliit na kapatid ko. Kain kami. Alam, sa totoo lang, yung time na yun na nangyayari sa buhay namin, hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Kaya galit na galit ako sa mga kawatan na tao. Wala akong awat dyan sa kanila pag mga tao na nagnanakaw, nagsasamantala sa ating gobyerno. Pag nakikita ko na may tao na naghihirap, pamilya na naghihirap, yan ay kadahilanan ng mga kawatan dyan sa gobyerno. At gusto kong makita sa kulungan lahat yan. Kasi, pwede naman tayo hindi maghirap eh. Basta may trabaho lang mahanap, wala naman tao na gusto manghingi na manghingi. Kahit kayo, ayaw nyo manghingi na manghingi. Pag may trabaho, magtrabaho tayo. Paano makahanap ng trabaho? Wala. Bagsak yung ekonomiya natin, puro nakaw doon, walang development. Yan pong sitwasyon ng bansa na nakikita ko. Kaya kailangan na magising tayo. Huwag tayo magpapadeceive, magpalinglang sa mga pagdating ng eleksyon, ang babait sa entablado, hindi makabasag ng pinggan. Pagdating sa eleksyon, ang mga mayaman, ang may mga kaya na hindi naka-experience ng hirap, magsusuot ng, kung pwede lang, punit-punit, para sabihin mahirap din siya. Pero pagkatapos ng eleksyon, walang awa sa mga mahirap na tao. Ito na po yung pagkakataon. Ito po yung pagkakataon para magkaroon ng importansya at busis ang mga mahirap na tao. Dahil po, ang gagawin natin para po talaga sa mga naghihirap na pamilya, naghihirap na mga kababayan natin. At yun pong challenge ko, yung sinasabi ko sa kanila na lahat ng pamilya na walang bahay, bibigyan ko ng bahay. Totoo po yan. Totoo yan. Kasi ginagawa ko na po yan sa probinsya namin. Sa pamamagitan ng pera na paghirapan ko. Libo-libo pong pamilya na ibigyan natin ng bahay libre, kahit piso wala tayong siningil. At dito sa gobyerno na nakikita ko, sobra-sobra pa ang pera ng gobyerno kung bibigyan mo ng pabahay ang buong sambayan Pilipino na walang mga bahay, yung mga walang bahay. At mabigyan ng trabaho. Unang-una po, kung talagang matatalino yung mga nakaupo sa gobyerno, for the past how many decades, ilang dekada na lumipas,
Kung matatalino sila, bakit pinayagan natin na mas malaki yung ginagastos natin kaysa kinikita ng ating gobyerno? Simple lang, bakit ka papayag ka kaya na, kung ikaw tatay, ikaw nanay, papayag ka kaya na ang ginagastos ninyo 5,000, ang kinikita nyo 2,000 lang? Hindi ka papayag nun. Mangungutang palagi. Yan ang sitwasyon ng bansa natin. Na samantalang mayaman ang bansa natin, hindi lamang na-maximize, hindi lamang nagamit, at pinagnanakawan pa tayo ng mga pretentious genius politician. Yun po ang nangyari sa bansa natin. At pagdating po ng panahon, pag nakulong na po yung mga kawatan dyan sa gobyerno, palalakasin natin yung ekonomiya natin. Marami po akong kausap na mga kaibigan ko sa ibang bansa po, mga bilyonaryo po ito. Mga bilyonaryo po ito, minimum of 5 to 8 investors po pag-i-invest dito sa ating bansa para makapagbigay ng trabaho. Importante may trabaho ang taong bayan. At higit po sa lahat, palakasin natin yung micro, small, and medium enterprises. In that way po, pag magpapautang po ang ating gobyerno ng libre, wala pong interest, para po makaput up sila ng negosyo nila at makapagbigay ng trabaho din doon sa mga hindi undergraduate na mga top kababayan natin. Kasi pag may mga big company na nag-put up dito sa ating bansa, siyempre ang requirements nun, puro mga diploma, yung graduate ka. Paano naman yung maraming undergraduate, yung hindi nakapagtapos? Kaya yung palakasin po natin yung micro, small, and medium enterprises para po makapagbigay ng trabaho sa ating mga Pilipino at masagana ang ating bansa, umunlad ang ating bansa, at ipakulong natin lahat ang mga kawatan dyan sa gobyerno. Walang lusot sa akin yan, God willing. Walang lusot sa akin yan. Yung sinasabi nila na ipapalit nila ng piso to dollar para hindi na ma-access natin dahil dollar account. Yung sinasabi nila na ilalagay nila sa offshore account, alam natin yan. Alam natin yan, walang kawala yan sila lahat. Ipaparada ko pa yan sila pagdating ng panahon, pag God willing dyan tayo nilagay. Ipaparada ko yan na ito yung mga salot sa lipunan na walang takot na nagnanakaw sa ating gobyerno. Yan po. At ang ating pong panggobyerno, palalakasin po natin ang mga lokal. Ipupost po natin yung local autonomy para yung budget sa national ibababa na sa lokal para ang lokal na mag-implement. At lahat po ng supply ng ating gobyerno idadaan po natin sa kooperatiba para ang kooperatiba na ang magsusupply kung ano yung mga pangangailangan ng ating gobyerno para makinabang ang ating taong bayan. Diba napakaganda? At ito pa po, palalakasin natin yung revenue income ng ating gobyerno. Hindi tayo magre-rely lamang sa tax revenue income, kundi palakasin natin yung non-tax revenue income po, yung other source of income ng ating gobyerno, which is dapat doon nagre-rely ang ating gobyerno ng income, yung non-tax revenue income. Pero ang problema lang, dahil sa korupsyon, nawala na itong non-tax revenue income, kaya ang gobyerno natin doon nagre-rely sa tax revenue income. Kaya ang gobyerno mag-impose ng big taxes, magmahal at ang bilihin, hindi makakain yung mga mahihirap na tao. Dahil mahal ang mga bilihin. Kaya po, aayusin natin itong bansa natin, as in, talagang totally, aayusin natin at disiplinahin natin, ipakita natin na ang ating gobyerno matatag. Yung mga kawatan na yan dyan, magdasal na lang sila na hindi ako manalo, kasi pag ako nanalo, kahit nasa ibang bansa kayo, habulin ko kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Di ko kailangan magmura para ipakita yung tapang ko. Yun po, maraming salamat. Magandang hapon po ng lahat. Alam niyo po, sa totoo lang, kung posisyon lang sa gobyerno ang hangad ko, pwede naman ako mag-senador ulit, mag-vice president. Pero hindi ko na po matiis yung nangyayari sa bansa natin. Marami na pong naghihirap, marami pong nagugutom, maraming nawalan ng trabaho. Alam niyo po kung ano ang kadahilanan. Grabe po ang korupsyon. Ang pinakakontra ko po sa buhay ko, yung korupsyon, yung magnanakaw, yung mga kawatan. Yan po ang ayaw ko. Kaya po nagkawindang-windang itong bansa natin
Kaya po nagkaganito tayo lahat, sa totoo lang, para malaman po ninyong lahat, dahil po yan sa mga walang takot na nagnanakaw sa kwarta ng gobyerno, kwarta ng mga tao. Yan po ang akin na-discover sa may isang dekada kong pagsiservisyo sa taong bayan. Hindi po ako, wala pa akong interest dito sa kung ano mang posisyon. Hindi ko na po kailangan sumikat, hindi ko na po kailangan magkaroon ng posisyon, hindi ko po kailangan maging Manny Pacquiao. Binigay na po sa akin ng Panginoon lahat yan. Pero para malaman ninyong lahat, mga kabayan ko, pag tuwing may nakikita akong mahirap na pamilya, mahihirap na tao, nagugutom na tao, alam niyo sa totoo lang, para malaman ninyong lahat, pag may nakikita ako na nagugutom, ang puso ko parang dinudurog. Hindi ko alam kung bakit ganito ako, pero yan po yung nararamdaman ko. Pag nakikita ko ang tao na nagugutom, nahihirapan sa buhay, hindi ko alam bakit ganyan ang nararamdaman ko. Dahil po, ako ay nanggaling sa pinakawala-wala. Wala po kami sariling tahanan, wala po kasi, minsan makakain kami, minsan hindi. At yan pong karanasan ko sa buhay, yan po ang laging bangungot kung saan, kahit saan man ako mapunta, yan po ang bangungot sa buhay ko na hindi ko po makalimutan. Pag may nakikita po akong mahirap na tao, lalo na yung mga tao na natutulog sa kalye, alam niyo po, ang pakiramdam ko, naiiyak ako dahil maalala ko yung sarili ko na nandoon ako nung araw. Para po malaman ninyo, ang inyong lingkod na nandito sa harapan ninyo nagsasalita, naranasan ko po yung matulog din sa kalye. Naranasan ko po yung karton lang ang sapin sa gilid ng kalye. Naranasan ko po na walang pagkain. Yan po ang naranasan ng pamilya namin at hindi ako makapaniwala na nandito ako, ginamit ako ng Panginoon na magbigay ng inspirasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Amazing grace from the Lord. Yan po yung buhay ko. Isang araw nga po, alam niyo sa totoo lang, itong isang araw na to na hindi ko makalimutan sa buhay ko. Yung kapatid ko na si Congressman Roel Pacquiao, maliit pa po yan, 5 years old. So kung 5 years old, bata pa. Ako, mga 7 years old, 8 years old. Kapatid ko isa, mga 6 years old. Alam niyo po, 1:00 ng hapon. 1:30 na ng hapon po. Umiiyak yung kapatid ko, mama, pagkain, iyak ng iyak. 1:00 na, wala kaming almusal, wala kaming pananghalian. Nagugutom. Si mami di, tumutulo ang luha. Nabakita ko sa mukha ng mama ko na gusto niya kami pakainin. Gusto niya kami pakainin. Pero wala siyang magawa. Kung pwede lang yung katawan niya lutuin para ipakain sa amin. Yun po ang makikita ko sa mukha ng mama ko na, sabi ng mama ko, tumutulo ang luha. Umiyak yung kapatid ko kasi nung sinabi ng mama ko na, anak, wala man tayong pera na pambili ng pagkain. Lalong umiyak yung kapatid ko na bunso. Tapos mama ko tumutulo luha, mga anak, anong magagawa natin? Wala man tayong pagkain. Kuminom lang muna kayo ng tubig dyan para makasurvive tayo. Alam mo, sa totoo lang, yung agony na yun, yung memory ko na yan, kahit anumang tugatog ng tagumpay, anumang kasikatan mayroon ako, hindi ko makalimutan yung story ng buhay ko na yan, na sinabihan kami ng nanay namin, uminom lang muna kayo ng tubig, dahil wala tayong pagkain ngayon, baka mamayang gabi makakahanap tayo ng pagkain. Umiiyak yung kapatid ko, lalong umiyak. Ako, alam nyo, parang dinudurog yung puso ko na tumutulo ang luha, lumabas ako ng bahay. Pumunta ako sa kapitbahay na may pikir yung mga tinapay na inaamag na itatapon, papakain sa baboy. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko na, huwag niyo po muna itapon. Hindi mo na itapon. Pipilian ko lang muna kung papayag kayo, kukunin ko yung mga hindi wala pa masyadong amag. Tapos inalisan ko ng amag. Iniinit ko, tapos dinala ko sa bahay para makakain yung maliit na kapatid ko. Kain kami. Alam, sa totoo lang, yung time na yun na nangyayari sa buhay namin, hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Kaya galit na galit ako sa mga kawatan na tao
wala akong awat diyan sa kanila pag mga tao na nagnanakaw nagsasamantala sa ating gobyerno.